fall in love with Drake Palma. Hello po. Nasulat ko kasi yung si Drake Palma back in 2013. Uso pa rin yung portrayer sa Wattpad and yung ginamit kong actor dun is K-pop idol Korean. Tapos, like physically pa lang, yung sinend sa akin ng Diva Team yung picture ni Robin, I was like, oh, nga no. Tapos when I visited the set, nung attire siya ng Drake Palma talaga, doon ko, nasala ko na-convince lang Diva made the right decision casting Robin as Drake Palma. Kayo naman direct. Ako naman kasi when I direct actors, lagi ako nakatingin sa mata. Kasi sa mata mo nakikita yung emosyon kahit walang dialogue. Unang sa ni Robin, wala, Drake Palma siya. Alam kong siya yun. Tama ang desisyon ng Diva. So, magaling tumapis. Thank you, Direk. Oo nga naman. Last question na lang for Robin naman. Na-mention ni Stevie na ibang Robin ang makikita dito at pushing yourself sa limits mo. How so? Ibang Robin po yung makikita niyo dito kasi malayo po yung character yung last ko ginawa na Yumi Michi sa kanya sa Yumi. Dito kay Drake Palma kasi si Drake Palma sobrang lalim ng tao kahit hindi siya masyadong nagsasalita talaga. Yeah. Challenge ka naman. Yung challenge for you. Yes po, yung challenge. Kasi sanay po ako na parang madaming lines, gano'n. Pero dito wala siyang lines, pero dapat yung emosyon na pinapakita mo, nagsasalita talaga yung mata mo. Ang hirap po. Pero thank you guys. Para kay Robin, nagkaroon yung Drake kasi sa Wattpad, nabasa ko, meron kong malapit sa pagkatao mo. Siguro po, hindi talaga malapit sa pagkatao si Drake. Kasi ano siya, parang tahimik siya. Ako medyo makulit po. Matalino. Hindi ko po masasabi matalino ako. Tapos, labitin na babae, hindi din. So, medyo malayo na sa akin. Oo nga, puro babae nga daw yung nandito eh. Ikaw naman, Robin. Tayo na lang. Are you done po? Okay, thank you so much. Next. Ano ba, nung nalaman mong ikaw sa dinami-dami ng mga Viva artists na male actor, ikaw yung napiling maging Drake Palma. Ano yung naging first reaction mo? Nagulat po ako syempre kasi ang laki na po na itong binigay nila sa akin. Sobrang pasasalamat po ako sa Viva, kay Boss Vic, Boss Bernick, sila direct po at si Miss Arisa kasi pinagkatiwala po nila sa akin itong project na to and dapat po talaga hindi ko yung best ko dito. Yeah. Tapos, as Drake Palma, paano pinaghahandaan yung role mo bilang si Drake? Pag papunta po ako sa set, sinusubukan kong magsungit. Pero hindi ko po kaya. Pero lagi lang po ako tahimik sa set minsan. Pero pag pag kalagitnaan, namumulit na po ako. Sa umaga lang po ako tayo. Hindi ko po kaya tumahimik gawin din. Pero yun po. Last na lang on me, dahil ang title nito, Seducing Drake Palma, for the sake of your fans siguro, paano ba maseduce ang isang Robin Angeles? Paano ba ako maseduce? Basta maging mabait lang po sa akin, siguro. Hindi lang talaga. Naigli naman ang sagot. Pero, congratulations, Robin. We're so happy for your success. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Thank you for the question po. Very faithful po siya dun sa story kasi before pa po mag-start yung production, we had a meeting and tinanong po sa akin ng Viva Team ano yung mga gusto kong kailangan na nasa story, ano dapat yung itsura ng mga cast, lahat po ng question talaga, super daming tanong and pinapabasa po muna nila sa akin yung script if may comment ako, if may kailangan baguhin, as in hindi lang po nila ako basta tinatanong yung mga opinion ko talagang i-implement po nila dun sa script, sa mga damit nila, everything very hands-on po. So yun, very thankful po ako sa Viva for that. Yeah, talagang nag-coordinate kami with Arisa during the pre-production.
to ask everything. Ano ba yung mga non-nego? Ano ba yung itsura ng artistang na-imagine mo for Drake and other characters? Kasi kilala kasi yung Viva sa paggawa ng mga Wattpad. So marami talagang followers ng Viva. Especially itong si Lucy Drake Palma na one of the OGs. So maraming mag-aabang. So kailangan namin maging faithful talaga para hindi ma-disappoint yung mga leaders. Okay, so for my second question, Parayo. So from Yuri to Drake, how was the transition and paano mo nag-pull out yung character from Yuri? From Yuri po, si Yuri kasi parang palagi siya kay JJ, di ba? Palagi malapit siya kay JJ, lagi nung sa mga last episodes na pinaglalaban na niya si JJ. Dito sa sa Drake, nag-start kami na parang sinusmitan ko pa si Alice Perez. So, parang naninibago pa po ako, pero bino-workout ko. Thank you. Thank you po. Okay, thank you. Now moving on. What excites you from playing this role? Sabi mo kanina medyo challenging siya kasi masungit nga yung role and ikaw hindi ka masungit. So, what excites you from that challenge? Sobrang excited po ako kasi sobrang daming bubog ng character nito. Kahit na tahimik lang siya, hindi siya masyadong nagsasalita. Sobrang dami niyang pinagdadaanan deep inside. Kaya ganun siya. Abangan niyo po kung ano yung mga yan. Thank you. So my next question for Direk po. You said po yung It's in the Eyes, yung how you nasira yung Drake Palma. Pero are there other qualities to Robin that made you say yes, this is our Drake Palma? Si Robin kasi, una ko ito nakasama sa Instant Daddy. Very minor pa yung role doon. Siya yung young MC Buwan. Actually, gay pa siya doon. Very believable na gay siya doon. So doon pa lang alam kong committed siya as an actor. And then pag nakakausap ko siya, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya maging mahusay talagang artista. Gusto niyang maabot yung point yun na actor talaga siya. So by that pa lang yung dedication as an actor, as an artist nandun ay. So I think, yun, mahusay siya. Last question kay Ms. Arisa. Is there any moment from the story that you're excited to see Robin in this adaptation? Parang excited naman po ako sa lahat. Kasi pag may nabasa ko yung script, nung nalaman ko na lalo yung cast, na-imagine ko na sila. So, tinatanong ko nga sa Derek kanina, kailangan ko ba makikita yung teaser, ganyan, yung trailer. Kasi, yun nga po, nung nanood ako nung shooting, nakita ko na si Robin as Drake. Sabi ko, ano kaya yung itsura nito kapag nasa trailer na? Tapos yun, excited po talaga ako. Thank you po, and congrats again.